Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Taurus sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. I-enter ko lang ang aking membership. Baka lang gusto nyo mag-join para sa mga exclusive perks na hindi ko usual ginagawa. Like live streaming, kung saan pwede kayo magtanong. At ano pa bang in-offer ko dun? Post. Mga post na private, hindi ko usual nilalagay, etc. Anyways, ano meron dito? Wala tayong subject dahil walang lumabas na tao. Dahil dyan, energy to lahat. Ngayon, para magkaroon tayo ng direction, kailangan kong i-clarify ang alinman sa mga to. So, dun muna tayo sa Ten of Fire. Ano kaya tong parang chaos dito, oh. O conflict, stress, burden. Kasi ang dating sa akin, may someone dito na parang problematic o problemado. Saan siya nagka-problema? Problema sa prioritization, problema sa attention, problema sa communication. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Mukhang di masaya yung bida natin dito, oh. Feeling niya talunan siya. Feeling niya hindi siya yung priority. O hindi siya siguro nare-recognize sa kanyang work o ng partner niya. Dadagdagan ko to. Itong part na to. Kasi medyo malabo. Wala tayong specific subject kung relationship reading ba to, o career, o friendship, o sa pamilya. Probably sa pamilya. Partner niya, nagmukha na tong love reading. Pamilya. Oo, nanay kasi yung bida dito, pamilyado siya. So again, love reading, pamilyado siya. Yun yung subject natin dito. Ba't may the star?
So, ang dating sa akin, feeling niya ini-ignore siya ng partner niya. Kasi yung the star, hindi naman siya lagi present, 'di ba? Sa gabi lang siya present. May times nga na wala talaga. Hindi mo makikita sa langit. 'Di ba? May time na ganun. May time na maraming star. May time na wala kang makita. May time na may moon. May time na wala. 'Di ba? So, feeling niya hindi siya pinapansin ng partner niya, or kulang siya sa atensyon mula sa partner, in short, or hindi siya kinakausap, ginost. So sad siya. So again, sino yung nakakaramdam ng ganito? Nanay, may anak siya eh. Di siya satisfied sa attention, affection na nakukuha niya dun sa partner niya. Feeling niya hindi siya priority, o yung pamilya niya hindi priority ng partner niya. Tingin niya hindi good provider yung partner, in short. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero again, relationship reading to. Pamilyado. Hindi ko nga lang masabi kung kasal sila o hindi. Basta ang clue natin, nanay siya. Ngayon, paano tong 3 of Wands, Hermit, 6 of Wands, 6 ano ba to? 6 of Cups, 3 of Wands. So tapos na tayo dito sa 10 of Wands. Dito na 3, ano to? Oh, ay kala ko 3 of Earth, 4 pala to. 4 of Earth, 4 of Pentacles. Ayun dumoble. Sa isip ko nga kanina may umulit eh. Kala ko double 3, ngayon double 4. Yun yung umulit, double 4. Eto, 8 of Pentacles, 4 of Wands. Eto, itong dulo. So again, ano ba yung kinaklarify natin? 3 of Wands. So, since walang lumabas na ibang gender, although meron dito, pero kinlarify ko siya kanina kaya hindi siya naging gender. 'Di ba? Gumamit ako ng Lenormand. Since walang ibang gender na lumabas dito sa part na to, eto pa rin yung energy nung babae or nanay na lang. Nung nanay. So, ang dating sa akin, may plano siya eh. May binabalak yung nanay. Ano itong binabalak niya dito? Parang ultimatum yung dating sa akin eh. Gusto niyang bigyan ng ultimatum yung partner niya para ma-realize ng partner niya na kailangan niyang umaksyon, di ba? Kasi hindi na nga masaya yung babae eh, yung nanay. So dahil may gagawing ultimatum yung nanay, ang gusto niyang mangyari ay ma-realize nung partner niya na di na siya masaya or
Kailangan niyang gumalaw-galaw naman, di ba? Para mag-workout yung connection. Ganun dating dito. So, ewan ko kung anong ultimatum ang may isip ng nanay. Ganun eh. Ngayon, hermit. Kaya itong hermit natin. Oh, energy pa rin to nung nanay. Hermit, oh. Well, may realization siya dito eh. Realization? Ano tong realization? Realization through intuition? Kasi may the world tayo eh. Ito. Kasi sabi dun sa book nito, yung pusa para bang tumitingin siya sa labas ng bintana. Tinitingnan niya kung anong opportunity ang meron para sa kanya sa labas ng bintana. Para bang sa paningin ng pusa may magandang naghihintay sa kanya pag lumabas siya. So, in general, ang dating sa akin, ano tong realization niya through intuition? Ano to? Na parang kung hindi makikipag-cooperate yung partner niya, hindi siya gagalaw para mag-workout yung connection. Para bang maisip-isip ng babae dito na what if mag-try siyang maghanap ng ibang opportunity sa labas ng relasyon na to. Oh my God. Napapaisip siya na what if maghanap siya ng iba? OMG. So at least nag-iisip pa lang. Okay? Hindi pa to literal na yan na talaga yung kanyang next move. Okay? At least isip-isip pa lang yan. Ang masama kung isasagawa niya. Kasi na yung mukhang enlightenment niya dito eh. Wala siya nakikitang future dun sa partner niya. Na kung mananatili siya sa ganong sitwasyon na parang walang pakialam, hindi ambitious, hindi good provider, cold, hindi affectionate, dun mapapaisip-isip yung nanay na what if hiwalayan niya na yung partner niya at maghanap ng ibang opportunity regardless kung anong klaseng opportunity tong maiisip niya, maghanap ng ibang partner o maghanap ng ibang trabaho na pwedeng pangtustos sa mga babayarin. So depende sa kanya kung anong maiisip niya. Pero again,
mapapaisip-isip siya dito about what if sa topic ng relasyon, outside ng relasyon ha. Something na hindi usual. Something new. Ganon. So, doon na nga papasok yung ganap ng iba, ibang karelasyon or ibang trabaho or magtrabaho o hanapin ng kanyang passion. Depende nga sa kanya kung anong maisip niya dito. Basta, dating sa akin, kung di na siya masaya, kung mananatili pa rin siyang di masaya sa kung ano meron siya sa partner niya, hahanapin niya yung happiness niya sa ibang paraan. Okay, in short. Ngayon, ano to? Tong 6 of Cups natin. Six of Cups o Knight of Pentacles, Ten of Swords, at ang huli ito, Page of ano nga ba to? Swords, Sky Kitten Page of Swords. Ano to? Ang dulo pa ay Swords Page of Swords. Pero maganda yung 6 of Cups. So, ang dating sa akin, may pagbabago naman pero after ng ultimatum, ito na yung possible outcome ng sitwasyon na to. So, yung lalaki, after niya ma-receive yung ultimatum nung nanay, dun niya ma-realize na kailangan niya ng i-fix ang behavior niya para mag-workout ang connection. Kasi somehow mapapaisip-isip din siya na parang kuha siya ng somewhat information na kung sakaling mag-continue yung nanay sa pag-feel ng unhappiness sa relasyon na to, baka iwan na siya. May makukuha siyang ganung information whether dahil sa kanyang curiosity, restless mind, magiging somewhat pessimistic siya, kaya mapapaisip siya about nagbabadyang separation, or information, makaka-receive siya ng information mula sa common friends or relatives na yun nga, information na nanggaling sa partner niya na baka gusto na makipaghiwalay. So, dahil doon sa masasagop niya ng information, whether through pessimism or information mula sa ibang tao, doon na siya magsisimbolang kumilos dito at ipakita ang kanyang pagiging reliable partner. Maganda naman naging outcome buti na lang. Anyways, since 19 minutes na to konting kembot na lang, 20 na, ayan, 20 na. Dahil ang bilis ng reading natin. Pumunta na tayo dito sa susunod na deck. Last deck na.
Hindi ko na pahabain at tinatamad na ako. So, basahin ko na lang tong part na to. Okay? Mabilis naman to intindihin dahil basic English lang. Okay? Kukuha lang ko ng tatlong card. General advice na to para sa period na to. General advice at kasama na rin yung general prediction kasi rumble eh yung information dito sa deck na to. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo i-fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Anyways, magsimula na tayo. So, sa part na to, creativity, sabi. Have fun. Express yourself in new ways. Eto. Release. Ayun sabi. Release grudges, wounds, and pent-up feelings through healthy activities. At ang huli, wow, ito maganda oh. Happiness, new discoveries that lead to celebrations. Love yourself first. Diba dun nga sa outcome natin, happy ending din naman. Kaya siguro happiness yung sinasabi dito. Dahil ayun nga, may celebration na maaaring mangyari. Pero ewan ko kung anong madidiscover ng iba sa inyo. Nakalagay dito, new discoveries that lead to celebrations. Love yourself first. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.